Ang baho ng kwarto niya, tapos kada punta namin pinapalinis niya yung ano niya, yung timba niyang iniihian, tapos never ko siyang nakitang naligo or basa yung buhok. Tapos meron siyang aso dun sa may labas ng ano niya. Baka yun daw inaamoy mo. Hindi. Ibang amoy ng aso sa ano sa mapanghing kwartong ihi ng tao. Diyos ko naman, di man ako bata. Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today balik tayo dito kay Nico David versus Maagago. Palala na nga ng palala. Ito ang issue, no? Neto ni Nico David versus Maagago, na kung saan maski si Christian Mark Gray nagsalita na rin about nga dito sa dati niyang kaibigan na si Nico David, no? Maging si Kayo nga mga kapenyo, na-interview nga itong si Christian Mark, no? Na talagang umiihi pala sa Arenola. No, etong si Nico David, wala namang masama na umihi sa Arenola, pero syempre, no, hugas-hugasan din paminsan-minsan para hindi mamaho sa loob ng kwarto. At dito mga kapenyo, no, nag-post nga etong si ND.GG, which is si Nico David nga, about nga dito, no, na pagsagot kay Maagago kasi talagang binabash na si Nico David ng karamihan. At sabi dito ni Nico David, I won't be answer engaging any allegation thrown against me. Sasagot po ako in my own time. For the meantime, I will continue to post content and moderate all my social media platforms as I see fit. Thank you. So talagang hindi niya sinasagot, no, dito si Maagago hanggang sa ngayon, no? So parang ang lumalabas dito talagang totoo yung mga allegation, no, neto nila Maagago rito, hanggat hindi pinagtatanggol ni Nico David ang kanyang sarili. Na talaga naman, no, bakit siya tatanggi nasagutin ito? Kung yung iba nga mga kapenyo, pagka talagang nasabihan sila ng ganyan, na umiihi sa ganyan, na kesyo PWD, na ganito ganyan, talagang sasagot at sasagot ka agad. Pero si Nico David sa pagkakataon na ito mga kapenyo, mas pinili niyang manahimik. At sa totoo lang mga kapenyo, no, yung kanyang YouTube channel naka-off comment na, no, hindi siya nagpapa-comment ngayon. At tara mga kapenyo, panoorin naman natin yung naging sagot nga dito ni Christian Mark Gray. Ang pinaka naalala ko sa kanya, nagdala ako ng 3 hamburger, kinuha yung 2, nagdala kami ng kwek-kwek ni Lawrence, tapos ang baho ng kwarto niya, tapos kada punta namin pinapalinis niya yung ano niya, yung timba niyang iniihian, tapos never ko siyang nakitang naligo or basa yung buhok. Tapos meron siyang aso dun sa may labas ng ano niya. Baka yun daw inaamoy mo. Hindi. Ibang amoy ng aso sa ano sa mapanghing kwartong ihi ng tao. Diyos ko naman, di man ako bata. Grabe to mga kapenyo, ang tindi ng ang tindi ng sagot ni Christian Mark Gray dito mga kapenyo, ha. Iba ang ihi ng mapanghing aso kaysa sa ihi ng mapanghing tao. Puta na guys, Nico David, no? Hindi mo pa rin sasagutin itong mga allegation sa'yo at yung mga sinasabi sa'yo ng mga dati mong kaibigan, na which is talagang ikaw, no, yung nadidiin at napapahiya sa pangyayari na ito hanggat hindi ka sumasagot. So ano talaga, sa totoo lang talaga, si Nico David ay hindi siya talaga okay, kaya wala siyang Aray ko kaibigan. po. Kung siya man ay magkakaibigan, ang gusto ni Nico David ng kaibigan niya ay sunod-sunuran sa kanya. Ayun, Kasi po, yun ang pangit mga kapenyo, no? Kung magkakaroon ka ng kaibigan, ay gusto mo sunod-sunuran sa'yo. Which is hindi naman pwede kasi may kanya-kanya tayong utak, may kanya-kanya tayong diskarte na hindi mo pwedeng diktahan kahit gaano ka pa katalino, no? Talagang totoo naman yung sinasabi ni Merck, no? Kaya siguro walang kaibigan daw si Nico David. So Nico, no, kung napapanood mo etong content o reaction video ko sa mga dati mong kaibigan, kung ako sa'yo, no, kung ako lang yung tatanungin mo, much better na sagutin mo itong mga to kaysa yung nadidikdik ka pababa. Talaga naman, no, sobrang kahihiyan, no, ito para sa'yo. Kaibigan dati ni Mark yan. Huwag nyo kakalimutan, mabalik tayo ng konti. Tinira kasi ni, oh my God, kung pwede ko lang kausapin yung old self ko. Diyos ko, Maagago, what's up man, ng taon na yon. Gusto kitang mabugbog. Gusto kitang suntukin sa muka. Sobrang kupal mo rin talaga. Diyos ko, Lord. Dami mo ginawang kagaguhan. Grabe ka, man. Tinira ni Maagago si Mark, syempre. So, walang nagawa si Mark kundi makipagkaibigan, okay, kay Nico David. So now, yan yung nangyari sa kanila.
naging magkaibigan sila kasi nagkikita talaga sila, may picture sila. So ngayon, unfortunately, kaya rin lumayo si Merck sa kanya. Magkaibigan sila daw. Tapos, tinitira ni Nico David si Merck. Habang magkaibigan sila. Siyempre, sumama yung loob ni Merck. Di babay na. Nawalan ka na naman. Oo nga naman mga kapenyo, no? Siyempre pagkakaibigan mo, much better to be silent na lang, no? Na hindi na kailangan ilabas sa social media kung ano man yung nasa sa loobin mo, no? Katulad na lang yan, no? Na talagang sumama ang araw yung loob nito ni Christian Merck Gray. So talagang nawalan siya ng gana dito kay Nico David. Kaya pala yung mga sinasabi ni Merck ngayon dito kay Caio, talagang halos lahat, no? Ibinunyag niya o inilabas niya yung baho ni Nico David sa kanyang kwarto. No, na kung saan, doon nga raw umiihi, mapanghi, mabaho, at pinapalinis pa ito. So grabe, mga kapenyo, no? Grabe yung kahihiyan na inaabot dito ngayon ni Nico David. Kasi kung ako talaga si Nico David, sagutin ko, no? Para at least mapagtanggol din niya ang kanyang sarili. Naman ang kaibigan. Si Nico David, gaano mo sinasayang ang friendship sa'yo? Kita mo si Merck, isang malapit na malapit ko ng kaibigan ngayon, parang pamilya ko na. Sayang, ako yung nanghihinayang sa'yo. Sobrang totoo pa naman ng tao na yon. Kita mo na, Nico David? Nagsayang ka na naman ng kaibigan na pwedeng magpa-success sa'yo. Para po mas maliwanagan tayo, punta tayo sa eksplanasyon ni Boss Caio regarding sa Arinola. Ito, pakinggan natin to. Narinig niyo yun? Teka, ihilang ako. Teka lang, ihilang ako. Iihi daw siya. Teka lang talaga, umiihi pa ako ha. Pero Ito, umiihi lang siya sa gilid, no? Sa kwarto niya, mga Narinig niyo kapenyo. yun? Malakas tapos may BG music pa yung kay Andy. Exactly. Tignan niyo yung direction ng mic niya. It's a freaking dynamic mic. Sensitive to sa harapan. Pag nasa likod ka, mahihirapan ka. So, ibig sabihin, eto si Nico David, umiihi sa side ng mic. Hindi sa likod, sa side. Kasi pag nandito ako, dito ako sa may pintuan mga kamatis, kamusta? Iihi lang ako mga kamatis Malakas dyan, right? 4 feet ako sa side. Mas malakas, di ba? Kasi dynamic to. Ang sensitive dito yung harapan. Or dito sa side. Dito sa side. Pero pag nasa likod ka na, mahina na yan. Kapag sa side kang ganyan, mas malakas ng konti. Pero pag nasa harapan ka, mas sumobra lakas kasi dynamic mic siya. Sa side lang siya umiihi, boss. Exactly. Sa side lang. Kaya malakas yung boses niya. Gets nyo na? Di-deny mo pa. Masyado kayatang malapit sa mic. Reminder So, yan mga kapenyo, no? Parang sinasabi ni Caio dito, no? Na kung saan yung Arinola niya, masyado rin malapit sa mic. Na kung saan yung iniihian nga niya sa side. Na talagang... Grabe, no? Arinola issue to, ha? Putang Alam niyo, sa totoo lang, okay lang naman na umihi talaga sa Arinola, no? Pero gaya na lang na sinabi ni Merck na mapanghinga raw, hindi nililinis at hindi naliligo. Grabe naman kadugyot yun, mga kapenyo. Kung totoo man, no? Yung sinasabi ni Merck dito kay Nico David. Sobra naman kadugyutan yun, mga kapenyo. Puta, ako mga kapenyo, sa totoo lang, pag hindi ako nakaligo sa isang araw, puta, nangangati ako. Real talk, mga kapenyo, kahit mataba akong ganito, no? Talagang pag hindi ako nakaligo ng isang araw, talagang nangangati na ako niyan. Tsaka pag may naamoy ako dito sa sala namin na hindi ko gusto, talagang nililinis ko kaagad yan, no? So, pangit naman yung ganon kasi kadugyutan yun Sa totoo lang real talk. lang po sa mga tao dito, tulad ng pagkakasabi ni Merck, wala pong CR sa kwarto ni Nico David. Hindi masamang umihi sa Arinola. Masamang umihi sa Arinola kung ikaw ay bata pa. Pang matanda ang Arinola, pang tamad yung ganyang galawan. At sa mga magsasabi, hombre, sabi mo, PWD nga si Nico David. PWD. Kunwari, ito yung binti niya. Ito yung isa niyang binti. Nakakalakad naman siya, ganun nga lang. Diba? Pero nakakalakad. Sabi nga ang lakad niya, mga kapenyo, no? Ano kaya nangyari? Ba't naging maliit yung isa kang paa niya? Baka na-polio siya, no? Nung bata pa siya. Siguro hindi ganun katindi yung tumamang polio sa kanya. Kasi kung matindi yan, nakakita na ako ng ganyan na may polio talaga. Maliit talaga yung paa, no? Pero eto nga raw, sinasabi ni MG rito, na nakakalakad pa naman din
din siya. Kaso nga lang, tabingi. siya. Hindi siya tulad nung lolo ko, sumalangit nawa, na may totoo pong polio. Sobrang liit nung binti ng lolo ko. So ako mga kahombre ko, sanay ako dyan. Talagang nakakakita ko everyday sa life ko nung bata ako ng ganun maglakad na tao dahil nga sa lolo ko. Waste truck driver yon sa San Pablo. Ang trabaho nun umaga hanggang hapon. Eh itong tao na to, mas okay siya maglakad sa lolo ko kasi nakita ko na siya sa mga hearing namin, di ba? Dahil nakinasuhan namin siya ni Jonah. Eh yung banyo, sabi ni Mert, nasa labas lang daw ng kwarto mo. Tinatamad ka, nag-aarinola ka? So yan mga kapenyo, no, talagang matindi yung allegation nga dito ni Merck sa kanya na kung saan meron naman pala siyang CR, no, sa labas lang ng pintuan niya, na kung saan bakit ka nga naman pa mag-aarinola sa loob ng kwarto mo na alam mo naman de aircon doon at alam mong papanghiyon. No, wala naman problema kung maglagay ka ng arinola ron, pero kinabukasan linisin mo. No, pero yung hindi mo lilinisin na namamahay doon yung baho at panghe ng ihi mo, talagang kadugyutan na yon mga kapengyo, no? Kung talagang totoo man yung sinasabi ni Merck dito, talagang sobrang sapul, no? Dito si Nico David, at talagang hindi natin syempre maiiwasan na magsalita rin itong si Merck dahil meron pala sila naging hidwaan din noong mga panahon na sa pagkakaibigan nila. Kasi nga, sabi nga ni Makagago, kaibigan na siya ni Merck pero tinitira pa rin niya si Merck sa social media. So which is talagang doon siguro lumalim yung kanilang awayan. So kung kayo ang tatanungin ko mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa mga allegation na natatanggap ni Nico David ngayon? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo, at lahat-lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapenyo, at kitang tayo sa susunod kong reaction videos.